Magandang hapon po sa lahat. Umaga, gabi. Ako po pala si Mr. Jeremias Ceres. Isang ordinaryong tao lamang po ako. Naghihikayat sa mga kabataan, mga batang estudyante, pati matatanda na naway magdasal parati at lumapit sa Diyos. Yun po ang parati kong iminumungkahi sa lahat, kahit sa ibang bansa at sa mga leader ng bawat bansa, lalo na sa mga leader dito sa Pilipinas, na dapat hikayatin ang mga tao na sumamba sa Diyos na lumikha at sa Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo, dahil yun ang inaantay ng ating Panginoong Hesus, na siya ay kilalanin at sundin ang kanyang mga bilin bago siya umalis nung siya ay pabalik na sa langit. Nung pasakitan siya ni Poncio Pilato, ipako sa cross, nagbilin siya ng mga bagay na dapat sundin para pagbalik niya, yung mga nakasunod sa kanya ay siyang ililigtas at tumalima sa mga kagustuhan niya. Mabigat man sa atin dahil tayo nagkakasala, dahil maraming mga impluwensya na hindi natin maiwasan na mga bagay, pero kung talagang sisikapin natin ay kailangan nating iwasan. Hindi lang pag nagdasal tayo ay okay na, kumilala tayo sa Kanya ay okay na. Dapat pag kumilala ka at sumunod ka o naniwala ka sa Kanya, ay gawin mo, isabuhay mo yung pagiging mabait ka, mapagbigay ka. Kung walang-wala ka, talagang naintindihan niya ng Panginoong Hesus dahil wala ka ng Ama. Yung pag meron ka, ipamahagi mo sa iba. Yun ang bagay na dapat nating gawin. Maging mabait, mapagpakumbaba, at higit sa lahat, huwag tayong mag-imbot ng anumang bagay na makakasira sa iba. Kasi pag tayo'y nag-imbot at pinag-interesan natin ang pag-aari ng iba, ay sigurado magagalit sila. At syempre, babalikan ka dahil halangan namang pabayaan lang na pag-interesan mo ang hindi para sa'yo. Yun lang po ang dapat nating pakatandaan, na wag nating pag-interesan ang hindi sa atin. Makontento tayo kung ano ang nasa atin, dahil bahala na sa atin ang Diyos, dahil siya ang nakakaalam, dahil siya ang may-ari lahat ng bagay na kanyang nilikha. Noong isang gabi, dahil ako po ay kumikilos sa papalaganap na manalangin lahat, dahil ginagamit ko na ang social media, dahil wala akong kakayahang pera na pumunta kung saan na malayo o ano na kung saang dako lugar para sabihin na tayo'y magbago, yung mga dating ginagawa nating kamalian ay gawin nating tama. Hindi ko kaya dahil wala akong kakayanan. Itong social media na lang po ang aking paraan para makaabot po ito sa bawat isa sa amang dako ng mundo. Nung isang gabi po, petsa June 19 o 20 siguro yon, June 20, 2025, ako'y natutulog. Nang kahimbingan ko ng tulog, bigla akong may bumulong sa akin na di ko alam kung anong bagay na nagbulong sa akin, anghel or di ko mawari. Sabi sa akin, nagdurugo ang mga kamay ng ating Panginoong Hesus.
ako hindi na nakatulog. Sabi ko, siguro dahil sa nangyayari sa gitnang silangan ng giyera. Kaya nananawagan tayo sa iba't ibang mga leader ng mga bansa na dapat pag-usapan ang katahimikan at kaayusan at pag-usapan kung paano magkaisa at kumilala sa Diyos na lumikha. Dahil ang lahat ng bagay nito ay sa Diyos, hindi sa iilan o sa isa na naninirahan dito sa lupa. Hindi pwedeng kontrolin ng bawat leader ang bawat isang lugar. Dapat makontento kung ano ang nasa lugar, pagyamanin para umunlad at umuswag. Yun lang po ang ating ipabahagi sa inyo, sa lahat, na nawa'y magkaisa sa kapayapaan. Mga leader, mga bansa, magkaisa na ituro ang kapayapaan at pagkilala sa lumikha amang Diyos at ang anak na si Jesucristo na tagapagligtas. Ang sabi niya, darating siya na parang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan siya darating dahil hindi niya sinabi. Basta ang sabi niya sa Bible, sa may Thessalonica, ay darating siya na parang magnanakaw. Bigla. Kaya hindi natin alam. Kaya maganda tayo para sa kabutihan habang hindi pa. Ito'y binahagi ko lamang ang aking karanasan na ang sabi sa akin, nang bumulong sa akin nung ako'y natutulog, nagdurugo ang mga kamay ng ating Panginoong Hesus. Yun lamang po ang may ko sa inyo, ibabalita para sa akin. Kung ito man po ay tama, kung ako man ay mali, at inyong maunawaan, ito'y ginawa ko lang para kung sakali man na talagang totoo, ay tayo maghanda. Dahil ibig sabihin, naninibugho ang ating Panginoong Hesus sa nangyayari sa ngayon. Kaya yun lamang po ang kaya kong ipaabot para sa pagkakaisa ng buong mundo. Kilalanin ang Diyos para may kapayapaan, ang Amang Diyos at si Jesus na tagapagligtas. Yun lamang po ang kaya kong gawin. Kasi hindi ko kaya na pumunta kung saan-saan dahil wala akong pera, wala po akong malaking kayamanan dahil mahirap lang ako. Natural na tao lang po ako. Yun lang po ang naging karanasan ko. Salamat po sa inyong lahat na mag-share kung kayo man ay naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Yun lamang po ang hindi ko po hinahangad na yumaman dito sa Facebook or maraming kita. Kasi ang kayamanan na lang na hinahangad ko ay kalugdan ako ng Ama at ng anak ni Jesus, na kahit pa paano ay hindi ako maghihirap kung sakali man dumating ang panahon na siya ay dumating. Dapat hindi ako man karapat-dapat sa kanya, pero gumagawa ako ng kabutihan para sa kanya at para sa buong mundo. Gumagawa ako ng kabutihan kung kaya ko man lang na makapagbahagi. Salamat po. Ang hatid lapong po natin ay kapayapaan sa lahat ng bansa at sa mga leader ng mga bansa. Salamat po. Huwag po kayong magagalit sa akin. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Ang Ama at ang Anak. Kaya salamat po sa inyo kung
ako'y inyong maintindihan. Ako man ay nagkakasala at nagkakamali, pero pwedeng itama ang pagkakamali kung tayo nagkakamali. Salamat po. Magandang umaga, gabi, saan man dako ng mundo. Salamat po.